Mga sangkay, ito po ay mahalagang impormasyon na dapat malaman po ng bawat tao, mga sangkay. Especially tayo mga Pilipino, no, na masyado po tayong busy sa mga iba't ibang klaseng issues na nakakalimutan po natin itong mga nangyayari sa ating planeta. Ang pinakamataas na bundok sa ating mundo ngayon, mga sangkay, ay naninilikado. Ito po ay walang iba kundi ang Mount Everest, na dahil po sa epekto ng climate change, mayroon pong nangyayari ngayon na katakot-takot. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mahalaga pong impormasyon ang nais natin iparating sa bawat tao, mga sangkay, na mayroon nga pong nagaganap sa ating planeta na higit po itong mahalaga kaysa po sa usaping digmaan ng maraming mga bansa. Itong ating mundo na patuloy po na nasisira dahil sa climate change, maging itong pinakamataas na bundok sa ating planeta, ang Mount Everest, ay hindi po nakaligtas dahil po sa climate change. At kung ano itong nakakabahalang nangyayari, mga sangkay, yan po ang ating pag-uusapan. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yung subscribe at pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo rin po yung all. Dahil dito, mga sangkay, naglalabas po tayo ng mga mahalagang impormasyon na dapat mo malaman ng bawat tao. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Ngayon, ito po yung balita, mga sangkay. Ito po yung Mount Everest. Ayan. Kung titingnan nyo akala nyo maliit lamang po yan, mga sangkay, subalit napakataas po nito. Itong bahaging to, mga sangkay, ay nasa ibabaw na po, kaunti, no? Pero ang kabuuhan niya, napakatarik, napakalawak, napakataas. At marami po mga turista ang pumupunta dito, sumusubok po sa isang matinding challenge na maakyat itong napakataas na bundok na nababalot po ng yelo. Ayan, kung mapapansin ninyo, mapapansin ng lahat, nababalot po ito ng yelo at hindi po ito basta-basta maaakyat. At marami na po, mga sangkay, ang nauwi, okay, sa hindi magandang pangyayari nung umakyat dito. May iba, mga sangkay, na mayapa o nasawi, no? At ngayon, ayon po sa report, itong Mount Everest ngayon ay naninilikado dahil po sa climate change. Pansinin niyo ito, mga sangkay. May mga nawawalan na daw po ng yelo. Ngayon, eto, sabi po dito sa balita, mga sangkay, melting ice due to climate change unmask Everest hidden tragedies. Marami daw sa mga tragic events sa mataas na bundok na ito, mga sangkay, na nababalot ng yelo, ang ngayon ay nakikita na po dahil sa pagkatunaw ng yelo. Ganun po katindi. At alam niyo, mga sangkay, itong pagkatunaw ng yelo sa iba't ibang bahagi ng ating mundo, sa mga lugar, mga sangkay, na talagang namang imposibleng matunaw po ang malaking bahagi ng glaciers, ito po ay isang implikasyon sa ating mundo, sa bawat leader, na ang ating planeta ay lalo pong iinit ng iinit ng iinit ng iinit. So kung this year, 2024, nakaranas po ang Pilipinas ng matinding heatwave, guys, hindi pa po yan nagtatapos. Yan po ay pasimula pa lamang. Okay? At ito ngayon, pinakamataas na bundok na nababalot ng yelo, binubuksan, nakikita na po yung mga tragic part dahil po sa pagkatunaw. Okay, tingnan po natin, mga sangkay. On Mount Everest slopes, climate change is thinning snow and ice. Along with the thinning, it is increasingly exposing the bodies of hundreds of mountaineers who died chasing their dream to... Ito ang dahilan ay dahil po sa climate change. This is a reality, mga sangkay, na nagaganap po sa ating planeta, na marami sa ating mga kababayan binabaliwala po ito. Pero, alam nyo ang dahilan kung bakit tayo naiinitan? O bakit po tayo binabaha, umuulan ng matindi ngayon sa panahon natin? Because of climate change. Yan po yung realidad. Dalawang parte po kasi yan. Malalakas na sakuna, dulot po ng mga pagbaha, pag-ulan, at sa kabila naman banda, matinding init ang panahon due to climate change. Natutunaw na po yung mga yelo.
to summit the world's highest mountain. Among those scaling the soaring Himalayan peaks, the mountain this Grabe. Tingnan nyo naman yan mga sangkay kung gaano kalawak po yan. Di ko alam paano nakakasurvive yung ilan sa mga umaakyat dito. Pero marami na nga raw po ang hindi nakalusot nung umakyat dito. Hindi na nakabalik na may buhay pa. year was a team not aiming for 29,000-foot peak but risking their own lives to bring some of the corpses down. 5 as yet unnamed frozen bodies were retrieved, including one that was just skeletal. Grabe, more than 4,800 climbers have scaled the highest peak. Grabe. Remains. It is a grim, tough, and dangerous task. Rescuers took hours to chip away the ice with axes, with the team sometimes using Grabe, no? Ito po yung mga mga hindi na nakita, mga sangkay, na mga taong pumunta dyan na hindi na po nakabalik. Ngayon nakikita na daw po dahil sa pagkatunaw ng yelo due to climate change. Yung iba mga sangkay, isipin nila, ay maganda nga kasi nakikita na po yung mga katawan ng mga nawala. Pero guys, ano to? Ang ibig sabihin lamang po nito mga sangkay na nababawasan na po yung lamig ng ating planeta. At taon-taon iinit na po ito ng iinit. At kapag patuloy po ang pag-init ng panahon, patuloy po ang pagkatunaw ng yelo. So paano na lang kung tunaw na lahat yan? E di mala impyerno na po ang init ng panahon. Ngayon pa nga lang mga sangkay, hindi na po natin kinakaya sa labas, di ba? Kapag mainit po yung panahon. Grabe itong nangyayari ngayon. using boiling water to release its frozen grip. More than 300 people have perished on the mountain since Grabe, more than 300. Ito po yung nangyayari mga sangkay. Yung mga umakyat na kung saan napakarami po ang nawala. Bigla na lamang po kasi tingnan nyo naman kung gaano katarik yan. Mataas na nga, mayelo pa mga sangkay. expedition started in the 1920s. It includes 8 this season alone. Many bodies remain. Some are hidden by snow or So nakita na po ang kanilang mga katawan. So na-preserve po yun mga sangkay kasi yelo to di ba? swallowed down deep crevices. Others Grabe, tingnan nyo mga sangkay. Kung papansinin nyo, itong lugar na to, malaking bahagi na po, yan natutunaw na po yung mga yelo. Pero sana hindi ito magtuloy-tuloy kasi alam nyo ang dahilan bakit kahit papano lumalamig pa rin, may time pa rin po na lumalamig. Dahil po, ito mga ganitong klaseng yelo, malawakang yelo, ang nagsisilbing aircon ng ating planeta. So kung talagang tuluyan na po itong mawawala, edi good luck po sa ating mga darating na panahon. still in their colorful climbing gear have become landmarks en route to the summit. Nicknames of some include Green Boots and Sleeping Beauty. Many are inside the death zone where thin air and low oxygen levels raise the risk of ito yun. altitude sickness. Natutunaw ng mga sangkay. Climbers must have insurance, but any rescue or recovery mission Tingnan nyo naman kasi, maakyat ka tapos ganyan na ganyan, halos wala na talaga makita. Kaya pala mga sangkay, may napanood po akong movie na may mga umakyat nga po dito tapos ang nakabalik ilan na lamang po. is fraught with danger. One body encased in ice up to its torso took climbers 11 hours to free. The retrieval of corpses at high altitudes is a controversial topic for the climbing community. It costs thousands of dollars and up to 8 rescuers that are needed for each body. Grabe. A body can weigh over 100 kilograms and at high altitudes, a Yan po. Natanggalan na po ng mga sangkay at nakita, nakapreserve pa rin. person's ability to carry heavy load is severely affected. The retrieved bodies are now in the capital Kathmandu, with those not identified Nakuha pala talaga mga sangkay yung kanilang mga katawan. likely to be eventually cremated. Isipin nyo gaano katagal na yun. Despite the recovery efforts, the mountain still holds its secrets. The body of George Mallory, the Tingnan nyo mga sangkay, nawawalan na po siya dahan-dahan ng yelo. Kung magtutuloy-tuloy yan, magmimistulang kalbong bundok na po itong Mount Everest. British climber who went missing during a 1924 attempt on the summit was Grabe, 1924 pa pala nangyari yun, pero ngayon lamang po nakuha yung kanilang mga
katawan. Only found in 1999. His climbing partner, Andrew Irwin, was never found. Nor So yung iba nakuha mga sangkay, pero may iba pa pong hindi. has their camera, which could provide Ngayon evidence of lamang a nakuha. successful summit that would rewrite mountaineering history. The cleanup campaign, with a budget of over $600,000, also employed 171 Nepali guides and porters to bring back 11 tons of rubbish. Now, fluorescent tents, discarded climbing equipment, empty gas canisters, and even human excreta litter the well-trodden route to the summit. Okay, so yan po ang nagaganap ngayon mga sangkay sa Mount Everest na nakakabahala kasi kung papansin po natin ang malaking bahaging ito, natutunaw na po, ayan o. Dumarami pa rin po ang nariyan pa rin mga sangkay, makikita po natin, ayan. Pero, ayun po, dahan-dahan na pong naa-unmask. Natatanggal ang maskara o mga yelo mga sangkay sa napakalawak na bundok na ito. Due to climate change. So, ito po ay pasimula pa lamang po mga sangkay, itong mga nangyayari ngayon. At by 2030, mas lalala na po ang sitwasyon. Habang natutunaw ang yelo, tumataas naman po yung karagatan. Kaya sinasabi ng mga scientists na by 2030, magsisimula po ang paglubog ng maraming mga syudad sa iba't ibang panig ng ating mundo. Kagaya po ng Manila City na sinabi po mismo doon ng mga scientists na isa po sa lulubog at by 2050 talagang nasa ilalim na po siya ng dagat. Ganun po ang mangyayari. So ito po mga sangkay ay ebidensya. Ngayon, binablog pa lamang po natin pero after ilang mga taon mula ngayon mga sangkay, makikita na po natin ang resulta. Yung pagtaas ng water level ng karagatan na magdudulot po ng paglubog ng maraming mga lugar na mababa o mga syudad na mababa. So ano po ang inyong opinion mga sangkay sa katakot-takot na nagaganap ngayon doon po sa Mount Everest? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Mayroon po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Dyan. Daily nag-upload po ako dito ng mga vlogs, mga ganap natin sa buhay. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Tapos i-click niyo yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.